So, ito naman, yung encounter ko na to, dalawa naman to, 2005 and 2008 naman to sa Cotabato. So, una yung nung 2005, no, press na press pa akong graduate ng isang schooling na So, dito grabing lakaran din. Grabing lakaran ito. Lakad. Tapos, ngayon, yung mga kalaban doon, paano pa sila eh? Pakaway-kaway pa sila dyan eh, yung mga kalaban. Pero pag birahin mo, kung nakatikim, wala na. Pero ito yung pinaka na isang encounter doon. Yung isang company namin, na-encounter sila. Bangga nila sila ko yan. Janjalaan yan. Busayap. So ngayon, pag banggaan nilang ganyan umaga, banggaan sila. Encounter sila. So parehong may wounded sa isang company namin. Hindi nila makakuha yung kalaban. Kasi marami rin eh. So, nandun man din kami sa area, malapit lang din sa kanila. Tumawag sila, pagtawag, sakay kami ng chopper. Pag sakay ng chopper doon, binaba kami doon na malapit na talaga sa encounter site. So, pagbaba namin, diretso assault yun. Diretso na. So, pag grabing putukan, ganyan. Magbagan. So, dito yung sinasabi nila ngayon na kung parang Tears of the Sun at saka Band of Brothers. So yung CEO kasi sa kabila, tsaka yung CEO ko nun, magmista sila eh. Yung mga classmate ko rin, mga close ko rin sila na officer na hinahangaan ko. So yun, pagtawag, ni-reinforce namin sila. Tinulungan namin sila doon sa kalaban. Ito rin talaga, makita mo rin talaga yung pag bumagsak yung totre, dyan lang sa harapan talaga. Yuko mo lang yung ulo mo. Yuko ka lang kasi yung totre naman, pag pumutok siya, hindi naman pag patak ng totre, siguro mga 10 meters, yuko mo lang yung ulo mo kasi patag siya, kawayanan. Kawayanan lang siya. Mabuti rin yung ibang nila, dodge din yung mga ng kalaban. Pag patak ng totre lang, minsan malapit na malapit talaga, dyan nasa harapan mo, hindi naman pumuputok. Kasi yan yung nila, dati, yung busayap, yan talaga, magaling yan. Okay sila sa totre. Kaya, yung angkwan nila dyan, putok ka ng putok, tapos hindi mo siya nakikita, abangan kanyan. Abangan kanyan. Kung hindi ka tirahin ng dalawa lang yan, tatlong tubo yung ipapatak niyan sa'yo. Pag putok ka lang ng putok na hindi mo kung kalaban, babantayan kanyan. Dapat pag pumutok ka talaga, panigurado lang. Or kung puputok ka, is yung sa tamang direksyon o yun, kailangan mo talagang pumutok na maraming okay yun. Pero yung putok ka lang ng putok na pataka, yung mabusep, yan isang nila eh. Takan ka nila ng 2-3. So ganun sila kagagaling din talaga yung kalaban. Pero siyempre, sundalo tayo, so magaling tayo sa kanila. So ngayon, pag abanti namin ganyan, yung kawayan din, pag mapakan mo yung kawayan na tuyo, akala mo 2-3 din, pag pag apak ng ganun ng kawayan, kaya naman, 2-3 na naman, sigaw, sabay dapa, kawayan pala, gagano yung kawayan. Grabe tayo mga experience yan ba? So, pagpasok namin noon, naka-recover kami doon ng dala-dala nila na isang M16, tsaka isang bar yung isang baril na eh. Pero magaling talaga sila, medyo na-exitan na naman nila kami doon. Pero sila, sugatan na talaga din sila. Tapos marami rin sa kanila talaga. Medyo rin talaga siya, sugatan. Tapos maraming, hindi ko lang matandaan yung nakuha namin doon ng kalaban. Kung 4 ba 3. Basta ganun yung score namin sa kanila. So na-clear na yung posisyon na yun, kuha namin. So may wounded din kami. Pero slight lang naman yung wounded niya. Hindi naman sinakay na siya ng chopper. Binalik na sa Awang para sa So doon yung encounter ko diyan sa sa lugar na yan. Grabe, master na talaga. Katulad mo.
May tayo kasi, di ba, yung mga ganitong galawan, kahit saan. Actually, totoo lang, ito yung strike anywhere na mga units eh. Kaya, di ba, na parang, sa armed forces kasi may mga units na halos hindi masyadong gumagalaw at mga territorial karamihan. Pero yung mga units na dinaanan namin ng master nako, strike anywhere. Isang probinsya nandito, next week, nasa kabila na naman. So, yun ang mundo. Yan, Cotabato, Sulu. Pero, ine-enjoy kasi natin, Master, no? Yung tipong ganun, ano? Yung parang, sige nga, ano ka na nun? Tumatanda ka na rin, no? Mga ano ka na rin, ano ka na, corporal ka na, no? Corporal ako nun, sir. Corporal na, eh. Kumbaga, ine-enjoy kasi namin yung ganun na lifestyle na, ano no? Maganda rin siyang, ano, sir, eh. Kumbaga, sabi mo pagdating ng araw, hindi mo na mabalikan yun, hanggang alaala mo na lang. Pero kung isipin mo talaga yung pinagdaanan mo, grabe. So, ngayon, siyempre, nasa serbisyo pa, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Pero kasi nakikita nyo dito sa mga war stories, may war story ng mga armor, yan, tawag namin sa kanila, bakal. Susunod, may mga Marines na yan. May Ranger, marami na. SF, marami na. Ito kay Master ngayon, elite sniper, napakatindi. Sige, next. Kasi meron pa siyang bagbagan ulit sa, ito narinig nyo na to sa ating idol, si Sergeant Major Randy Ledesma. Ito yon. So, ito naman, naikwento na ito ni SM Ledesma sa Alyosan, 2008, sa May Dapiawan. So, ni-reinforce kami doon. Actually, ni-reinforce kami. So pagdating namin ng Cotabato sa airport, sinakay kami ng chopper papunta doon. Kasi malayo kung magsakay ka ng Nakay kami doon. Pagdating doon, sa detachment, andun yung batalyon. Yung batalyon na yon is under dati ni Sir. But banggitin ko si Lieutenant Colonel Llamas pa nun, sir. Salute. Ito talaga. Idol talaga na officer. Napakabait. Batalyon niya yan batalyon yan. So, pagdating namin doon, konting usap-usap doon sa kung saan kami ilagay. Ngayon, mayroon kasing yung isang company kasi doon, medyo sila Hindi, nahirapan silang tumawid kasi sa palayan ata sila dumaan. Then, may high ground doon sa area na nadaan nila na may nakapwesto na sniper doon. Sniper. So ngayon, binigay na sa amin yung gagawin namin. So naglakad kami, lakad. Yung danan mo kasi talaga, palayan Tapos yung air asset natin, bumubuga. Makita mo ngayon pagbaba ng rocket kala mo doon sa iyo yung bagsak yung pala doon sa kalaban. Mapapadapa ka nga kung so lakad kami, lakad. Pagdating namin doon sa sa posisyon namin, lapit lang din ito, nasa lang mga 500 siguro to basta 520 meters, mga ganyan lang, lapit lang. Ang matindi doon, pagdating mo doon sa pwesto namin, wala kang walang puno. So may puno man doon, maliliit lang, hindi siya pwedeng pang-cover. Concealment ka lang talaga. Concealment lang. So sabi ng may kasama kami doon. Kasama namin yung isang company natin ng Ranger Hindi ko lang matandaan kung anong company yan sila sabi ni CEO, kasama ko CEO ko, sabi niya, wala tayong cover, maghukay na lang. So yung tropa rin na Ranger, maghukay tayo para mayroon tayong taguan kasi concealment lang talaga. So habang naghuhukay yung tropa, kami naman, siyempre, naman ikaw bilang isang sundalo na ganyan, alam mo na yung trabaho mo. So kami, trabaho namin, ginagawa naman namin. Sila sa yung tropa sa likod, naghuhukay. May tropa doon nakatayo. Binira siya ng sniper. Mabuti mga isang dangkal lang sa ulo talaga, dito lang. Malapit talaga sa ulo. Hindi tinamaan. Junior ko yun sa Ranger 83. Baka maalala mo ito, Sergeant, yung kwento na, Master, yung kwento na to. O yung kasama niyo doon Ngayon, pinadapa sila, dapa kasi yung kalaban, parang tayo nakita. Kasi yung posisyon ng kalaban maganda, nasa high ground. Tapos puno ng sa amin pa sa Ilocano da Mortis, Kamatsili. Kamatsili yun, yung matinik na andun yung pwesto niya, tapos nakapaksol siya doon. Yung paksol niya ang ganda. May nilagyan niya pa ng puncho.
Tapos yung puncho niya, kinubera niya pa ng ano, ng mga dahon-dahon. Hindi mo talaga siya basta-basta makita kung by eye ka lang, hirapan ka. Kung mata-mata lang siya. Ngayon, hinanap namin siya, hinanap. Nakita namin yung posisyon. Nakita namin. So, usap-usap pa yung magkakasama. So, ito yung posisyon niya. So, nakuha namin na malapit lang pala, 500 meters. Wala, ganyan lang, 500. Ngayon, binantayan ko siya. Kasi nakita ko yung ano niya eh. Kita ko yung butas niya eh. Kung saan siya lumalabas, saan siya pumapasok. Paglabas niya, hindi mo na namin tinira. Pero kita mo talaga yung baril niya. Kumintab talaga yung ano, yung baril ng ano niya, garan. Siguro pina-chrome niya yun. Kumislap ba? Kumislap. Hinayaan lang muna namin. Ngayon, lumabas siya. Tapos may pumasok na naman, bumalik na sa butas niya. Yan. Pagbalik niya sa butas, so siyempre, inabangan na namin. Ako rin, inabangan. Tinitingnan ko, nakatutok na ako sa butas niya kasi kita ko na yung butas niya. Magaling din siya, magaling. Ito yung tinatawag nilang dami. Dinami ako nito eh. Ngayon, meron siyang ano sa butas. Yung dami na yon. Kung nasa 500 meters ka kasi, then medyo maganda yung ano niya. Yung dami niya, nilagyan niya ng ano ng dahon-dahon. Nakala mo talaga naka-camouflaging siya na ulo. Ulo talaga siya. So, binantayan ko. Sabi ko kay CEO, sir, ito bantayan ko na siya, nakita ko yung ano niya. Sige, ganun. Halos lahat naman kami ganun. Kung sino yung unang ano, makakita sa kanya na labas yung kanya, tirahin mo sa. Paglabas niya ngayon, ganun siya. Ganyan yung galaw niya una, ganyan eh. So, hinayaan ko lang muna, tapos may bababaan ganun. Tapos dito naman sa kabila, aangat siya dyan. Ayan lang. Inulit niya ngayon na bumalik pa ganyan. So, inabangan ko siya ngayon. Binugahan ko siya. Dalawa. Binugahan ko siya ng 2 putok. So, sabi ko, sir, tinamaan. Oo nga, nakita ko rin kasi na tumba. Sabi, ulo yung tama niya eh. Ngayon, pinano na siya, pinakanyon yung location niya. Pinakanyon. So, pagpatak ng kanyon na ganyan, tinamaan man, nahit kagad yung kanya, yung position niya. So, pinahit pa ulit, Nabungkag ngayon yung ano niya, nabungkag yung position niya. So, yun na. Pagkabungkag, siyempre, ikukuha ng tropa, i-clear. Pumunta na rin kami sa area. So, pagdating namin doon, wasak siya. Pero nung tignan ko, yung tinira ko doon sa ano niya, sa posisyon niya, magaling din. Pala yun, yung pala. Nilagyan niya ng ano, ng parang korting ulo talaga siya kasi kung makita mo. Parang ulo. Kita ko yung tama, sabi nung platoon sergeant ko. Oh, tignan mo, yung tama mo, sabi sa akin, saan? Sabi ko, oh, yan o. Ano talaga, kung kita mo yung pala, yung ulo ng pala, dyan talaga yung tama o, 2. Sa ulo pala, pala yun. Pero kung makita mo kasi talaga siya is parang ulo. So sabi ko, kung ulo yun, ano pa rin. Usap pa rin siya. So pagtapos noon, tapos nung kuwan namin yan, nilipat naman kami. Papunta naman ng papunta na ng galing kami Alyosa, nilipat naman kami sa kabilang area. Ito naman is medyo matindi-tindi rin ito yung sa 105 base command naman nila to. Ng kay Umbrakato. Ito naman yun. So, naglakad kami umaga. Tapos, habang naglalakad, magpapahinga sana kasi nagutom yung tropa. Batalyon nito batalyon. Papahinga, kakain sana. Kaso yung leading na company, may nakitang kalaban. So, magpahabol. Hindi man hinabol. So, ang sabi, huwag habulin, hayaan lang. So, lakad lang tayo, lakad. So, paglakad ganyan, nasa kalsada kami. Pagdating sa kalsada na. So, hindi na kami lumipat na kami ng pwesto. Nag-side na kami sa kalsada. Kaya ngayon, pagpasok namin sa masukal na area na yun, mga ilang meters yan na, bagbagan na siya. So, batalyon man yun, ilang company kasama namin doon. Dito yung, kasama pa namin dyan, yung namatay dito sa Basilan. Hindi ko talaga makalimutan tong officer na to. Si late Lieutenant Barela. Yan, kasama namin yan doon. Isang warrior din talaga na officer. So, ngayon, sila yung leading sila na company.
Basta ito, intermission na, Master. Dedicated din ito kay Lieutenant Barela kasi Chester Barela, warrior na warrior. Dito siya namatay sa Kurilem. Pero itong kwento na to, narinig nyo rin na rin to. Dahil naikwento to ni Master Bobby na dati yung kanyang lead scout. Pero isang grupo lang kasi itong mga birador talaga, sa totoo lang. Kaya iisa ang kwento. Okay, Master, go. Pero ano rin to, nakwento na rin to ni SM Ledesma. Kadugtong ito yun. Kami magkakasama doon. So pagka-encounter na ganyan, pumunta rin kami sa harapan. Sa harap kasi kami yung nakasunod sa company. Sunod na sa harap. Pagpunta namin sa harap, yun na. Grabe, running trenches ng kalaban, naka-letter I. Yung letter I na yan, so ang encounter na, yan na. Pag pumuputok sa harap, pumuputok sa kaliwa, pumuputok sa kanan, iikutan ka na talaga nila. So, hindi man lang kami maikutan kasi nga, malaki yung batalyon, ilang kampanya yun eh. So, basta narinig namin na sabi ni doon sa command sa radyo, no? Batcom na mag-strong ano tayo, box position tayo kasi marami ang kalaban na talaga, marami. Ito rin talaga yung umpisa ng encounter na grabe. Kita mo yung kalaban. Then, tapos ang kalaban dito is ano lang, 10 to 15 meters lang talaga ang kalaban. So, yung box na pinosisyon namin, kung susundan mo yung daanan na yun, yung kalsada, naka-align kami sa kalsada. Then yung isang company dito sa kaliwa, kanan, ganun. Tapos yung fourth company is fourth company ba yun? O parang anong company ba nun si mga PL dyan, sila Sir Lieutenant Babaran pa noon, nung araw. Sir Lieutenant Bawat, ngayon. Mga CEO nila noon, sila Sir Kuntapay. So nung encounter na ganyan, putukan, so siyempre kami, umabanti na rin kami, din nagposisyon na nga ng batalyon. Grabe ng bagbagan yan, putukan, umaga hanggang ano na. Diyan mo na, marinig mo na talaga yung kalaban dyan, bisigaw. Kaya yung kinukwento ni SM na totoo yun. Marinig mo talaga yung kanang kalaban dyan. Alanganin din sila eh. Abanti kagi. Kaya natin. Marinig mo talaga yun doon. Doon sa linya, sa ano na yun, position na yun. Kasi yung isang company, yung pinosisyonan niya lang is kwan eh. Yung irrigation na maliit, irrigation. Then yung kalaban sa kabila, may gate lang na, malaki yung gate doon eh, sa kabila na yun eh. Gate lang yun na maluwang din. Malaking gate. Pag nag-open yun, kalaban yun. So, pag nag-open yun, bubuga yung kalaban. Putok ng putok yung kalaban. So, yung tropa, dapa lang muna sila, dapa. Pag wala na naman silang putok, mag-command na naman yung, hindi ko lang matanda kung Sir Barela ba yung nagko-command ng, hindi ko alam yung command niya eh. Pero, basta pagtapos ng pumutok yung kalaban, sila naman ang buga naman yan, buga. Buga naman sila. So, umaga hanggang tanghali na, grabing encounter. So, nag-defense position yung batalyon, so hindi nila makuha ngayon. Nahirapan yung kalaban. Hindi nila kami mapasok. So may tangke pa yan sa kalsada, 2 tangke. Yung armor. Gusto nga nilang i-recover yung yung armor eh, pero hindi sila makadikit. Flat na nga yung ibang armor doon, na flat na. Pero hindi pa nila makuha. Kasi grabe rin yung yung pagka-defense position ng ng batalyon. So ngayon, bagbagan sa harapan man kami. Magaling din yung dito. Magaling din yung mortar platoon. Talaga makalimutan si Master Sergeant Pino Master. Magkakasama tayo doon. Siya yung mortar platoon doon. Anuhin siya niya ni Sir Kuntapay. Sige, putukan mo, malapit lang. Ang kalaban nandyan lang sa harapan. Tapos ikuan na niya, putukan lang talaga ni Master. Sa harapan lang din yung puputok yung pero magaling yan. Magaling talaga siya mag-adjust. Hindi ka matamaan yung sa kalaban talagang patak. So, grabe encounter. Hindi mo wala pang kain yan. Nabutan na kami tanghali. Grabing bugbuga. Pakan pa rin talaga. Tapos, nung gumabi na, ito na. Nung gumabi, so, nag-ano na kami dyan, na kami ng bisector. Pero before yun talaga, yung unang salbo ng encounter na grabe na talagang putukan,
Isa rin talaga sa ano ko, hindi naman sa pagkuan. Magdasal ka talaga. Kahit nakipaggera ka na, magdasal ka pa rin. Huwag ka makalimot sa taas. Talagang dasal. Totoo yan. Talagang nung unang putukan, nakapokus ka sa kalaban. And pag may time na ano, yung utak mo ba? Yung utak mo na yung kusang nagsasabi na nagdadasal ka para sa kaligtasan mo, para sa tropa. So yung ganun, nung gumabi na, hindi pa rin kami tigilan, hindi man din sila makapasok na, hindi makano. So, hindi pa rin sila tigil talaga. Grabe talaga assault. Gusto talaga nila kaming kunin. Hindi nila kami makaya. So, nung gumabi, may isang tropa na ano, napatakan ng RPG nila. Medic yun eh. Medic din. So, napatakan ngayon. Tinawag ko ni CO. Sabi niya sa akin, bay, tulungan natin yung tropa kasi na-wounded. Anong tama, sir? Sabi ko, yung tuhod niya, medyo nadurog yung tuhod niya, yung tama niya eh. So kung mapanood mo ito, Master, baka ewan ko kung active ka po, retired ka na. 8-4 itong junior ko na to eh. Hindi ko lang kasi na kung yung apelido niya eh. 8-4 ito siya. Ako yung nag-medic sa'yo, Master, kung mapanood mo itong video na to. So pinasok ko siya, pinasok namin siya sa maliit, sa bahay na maliit. Pinasok namin siya doon. Then wala na rin yung medic bag niya kasi nadurog, tamaan ng ano. So sinabihan ko yung kabady ko, madilim kasi grabe pa yung encounter. Tapos yung kalaban nandyan lang sa 10 to 15 meters lang. Marinig mo talaga na sumisig yung kalaban niya, pero huwag mo nang pansinin yun. Mag-focus ka muna sa kasama na ano. Sabi ko sa kabady ko, ilawan mo yung lighter, flashlight ng lighter, nilawan niya. Dahil naturuan man tayo ng ano, konting combat lifesaver, so yun ginamit ko sa kanya. Tapos pinurse aid ko siya. Kinuha ko yung ano ko, dala-dala kong ano, IV fluid, ininjikan ko siya. So, nainjikan ko, naipasok ko yung ano, nainjikan ko. Then, ang hirap, habang kabit ko na yung sa dextrose, gumalaw si Master gumalaw. Natanggal. Wala naman ako ibang magamit na ibang needle. Although sa kanya man din galing yun, inulit ko lang din. Inugot ko din, yun lang din. Siguro, naabot na ako ng ano ng mahigit siguro 10 na tusok sa kanya. Kasi, alam mo naman, pag unang ano mo, medyo ano na yung needle. Then, madilim pa. So, yun. So, naibalik ko pa rin, na first aid ko pa rin siya, na-treat ko siya. Then Ilocano rin siya, Ilocano, parang tiga Biskaya ata ito, ang kwan ni Master eh. Kinakausap ko na siya sa namin, Ilocano na, huwag kang mag-alala, mabubuhay ka, ganito. So pinurse aid ko siya, first aid talaga siya. Check ko kung meron pa ba siya ibang tama. Ito kasi yung tuhod niya, medyo nadurog talaga to eh. Then yung sa likod, may mga islet pa siyang tama, na ano man, na treat naman siya ng maayos. So, yun, pinilit na lang talaga na ano, na may labas. Kasi hindi nga kahit yung mga armor, hindi makagala. Mahirapan silang lumabas. So, nung madaling araw, nailabas siya. Nadala sa hospital. Ngayon, nung andun na sa hospital, okay na siya doon. Na-treat naman na siya. So, okay na. So, yung pagkakinabukasan na naman, nag-ano naman sila, meron pa rin dumidikit-dikit na kalaban. Gusto pa rin lumapit. Pero hindi sila makalapit kasi andun naman yung magagaling natin na sniper ng Ranger. Andun sila. Kasama namin yan sila na Master Manatad. Yung grupo ni Master yan eh. Kalimutan ko pa yung kabats niya na kasama niya. Sila yung kasama namin dun eh. So, hindi makadikit yung kalaban doon na. Nag-anuhan na kami doon ng binibilang na lang nila yung matumba nilang kalaban. Hindi makalapit. So, yun. Yun talaga yung isang experience na grabe talaga. 16 hours and 30 minutes ata yun. Yung encounter na yun. So, yun. Doon din yung grabing talaga yung sabi nga na kung dasal ka lang ng dasal hanggang sabi na mabanggit mo na lahat ng santo daw. Sabi na, pero totoo man talaga. Ganun na encounter, pray ka lang talaga. Focus ka lang sa ginagawa mo. So, sabi ka ng yung ibang tropa rin, makita mo talaga yung galawan talaga. Iba talaga pag, ranger nga eh. Pag ranger ka, iba yung galawan. Then yung mga officer lead talaga lagi yan. Yan, hindi ko talaga makalimutan dyan sa encounter na yan, si late Lieutenant Varela. Kasi sila yung nasa harapan, grabing pagpakan talaga.
Hanggang hindi naman sana gano'n talagang sabihin mo nga pag makita mo siya yung tumatayo, parang gano'n na kwento. Warrior na warrior talaga si Sir. Kaya nga nung nadali siya dito, medyo kaya sabi ko, sayang si Sir. Pero okay lang, gano'n talaga talaga yung buhay ng sundalo Lalo na pag lagi na expose sa mga ganyan, encounter, mission, medyo talaga siya. Maririnig ito ng mother. Malapit pa rin sa FSRR mother ni late Barela kasi nagpagawa nga siya ng simbahan. Si Ma'am Barela nagpagawa ng playground ng mga bata tsaka church sa Ranger in honor kay late Chester Barela. Tiga Pampanga yan, Sir Pampanga. Pampanga yan, Sir. Si Master proud son of Tarlac. Yes, Sir. Hindi nyo lang alam, taga Tarlac, yung one of the most elite snipers ng napaka-elite. And then, dito nyo rin napuprove na yung mga kwentong war story, ito, hindi kami pwedeng mambola kasi rito. Ayan, kinakwento to ni Master na dati. Siya ang lead scout ni late Barela, si SM, Sergeant Major Ledesma, and then si Master. Sniper na sniper. And yung ganun kasi na ang bibigat na laban kasi parang di ba na hindi kasi Master, di ba nandito ka ngayon, nagtuturo ka dito sa mga bata dito sa 45th IB, araw-araw napaka-pasensyoso niya magturo ng pamamaril, pati ng mga female soldiers dito, araw-araw tinuturuan ni Master ba na kinokondisyon to mga bata dito, batang sundalo dito na daanan ko to, napakabigat na kailangan gumaling kayo lahat na pumutok. Yan ang third episode ni Sergeant Major Norman Salak. Elite sniper.